Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtak sa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang mga ito. Kaya't sino mang magpapawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Para po sa mga Hudyo, sentro ng kanilang buhay ay ang batas. Ang mga ito ay tinatawag na Torah. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng batas na ipapahayag ng Diyos ang kaniyang sarili at sa pamamagitan din ng batas, nananawagan ang Diyos na sundin ang kaniyang kalooban. Sa tulong po ng mga propeta, nakukumpleto at masigit na napagtitibay ang mga batas. Kaya naman, ang panawagan din ng mga propeta ay manumbalik ang tao sa Diyos dahil ang Diyos ay puno ng awa at habag. Hindi hinangad ni Jesus na burahin ang batas at ang mga propeta. Bagkus, binigyan ito ng kaganapan ni Jesus Nazareno. Kaya nga po, ang ating Panginoon, si Jesus Nazareno, ay ang tinatawag na kaganapan ng batas at propeta. Uulitin ko po,
Si Jesus Nazareno ay ang kaganapan ng mga batas at propeta. Ipinaliwanag niya sa atin sa Ebanghelyo. Huwag ninyong akalaing napawarito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng propeta. Narito ako, hindi upang pawalang bisa, kung hindi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ang mahalagang pahayag na ito ng ating Panginoon ay tumutulong sa atin upang mas higit na maunawaan natin ang kaniyang misyon at katangian ng salita ng Diyos. Kung si Jesus Nazareno ay ang katuparan ng batas at propeta, nangangahulugang siya ay tunay na Diyos. Ibig sabihin, siya ang kabuuan at katuturan ng mga batas. Ang kaniyang salita, makapangyarihan. Ang kaniyang salita, nakakapagpagaling. Siya rin ang pinakadakilang propeta na isinugo ng Diyos. Siya ang propetang nagpahayag sa atin ng tunay na kaligtasan. Siya rin ang propetang mukha ng mahabaging Ama. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ang mga kautusan naganap sa pamamagitan niya. Si Jesus Nazareno, ang huling propetang isinugo ng Diyos. Dahil si Jesus Nazareno ay ang kaniyang bugtong na anak. Kaya nga po tayong lahat, hinahamon din na ipangaral ang mabuting balita na ating natanggap. Ipangaral, ipalaganap sa ating kapwa. Subalit hindi natin magagawang ipangaral ang mabuting balita kung tayo ay wala nitong dalawang bagay na ito. Unang-una, tamang pakikinig. Mahalaga, makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Mga salitang itinuro at ipinangaral sa atin ni Jesus Nazareno. Pag-aralan nating mabuti ang kaniyang mga salitang nagbibigay buhay, sapagkat hindi magaganap na matutunan natin ang maraming bagay kung hindi tayo marunong makinig. Ang mga aral ni Jesus Nazareno, maisa sa katuparan natin, unang-una, kung tayo'y may tamang pandinig. At ikalawa, pagsasabuhay. Hindi po natatapos ang lahat sa pakikinig. Nararapat, marunong tayong magsabuhay ng kaniyang mga utos. Ang mga aral na ating napakinggan, nararapat maisabuhay natin sa ating buhay. Yung mga napakinggan natin, dapat ginagawa din natin. Tayo mismo marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, kung tayo po ay marunong makinig at magsabuhay, tiyak yon, hindi tayo mahihirapan sa ating paglalakbay. Hindi rin tayo mahihirapang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa ibang tao. Kung gusto nating maging dakila sa kaharian ng langit, ipalaganap natin ang mabuting balita ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng tamang pakikinig at pagsasabuhay
ng mga aral ni Kristo. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.